sinangkot na sa human traffic at sinangkot na sa Pogo. Samantalang si Lisa Tanas, pinakita ko yung picture, si Marcos Bangag ay tumanggap ng 750 million pesos during the campaign period. Sinabi ko yan sa inyo. According to our source, mga kababayan, at galing ito sa Pogo. Kaya itong ginagawa nito ay pag-target sa atin. Ang mga kasabot nila, ang mga Pogo operation nila ay namamayagpag, nakakalusot lahat. Pero ito ay pinipili o tina-target ang mga katulad ko, katulad ni Harry Roque, di ba? Na siya ay kasuhan kasi gigil na gigil sila, mga kababayan. At ang sinasabi nitong DOJ na ito, hindi daw ito political persecution. Ito daw ay crime. Di ba? Pero dahil ito daw ay human trafficking at hindi nga ito available, matindi daw itong crime na ito. Tatandaan ninyo, mga kababayan, hindi tanga ang mga abogado, hindi tanga ang gobyerno ng Netherlands para hindi makita ito na ang ginagawa nilang pagkakaso ay related to political persecution dahil maingay din ang bibig ni Harry Roque. Kaya gawa-gawa ng mga kaso, pananakot, inciting to seditions. Ako, di ba, may mga ganyan sila. Pero up to hanggang ngayon, wala pang file na defamation case itong si Bangag. Kasi dito ko siya haharapin sa Korte ng California, mga kababayan. Political persecution ang ginagawa, kahit pa human trafficking, kahit ano pang tawag dyan, ano pang pangalan ng ikakaso nyo sa amin. Still, ito ay politically persecution, na which is magagamit talaga ni Spokes Harry Roque sa kanyang asylum sa Netherlands. Yan ang totoo dyan, mga kababayan. Kaya ginagawa nitong DOJ na ito, na hindi ito politika, Di ba? Hindi ito politika. Ganyan-ganyan. Tapos gusto nila utusan ang gobyerno, ang embahada ng Netherlands sa Pilipinas na magsalita daw patungkol dito sa issue ni Harry Roque, ni Spokes Harry Roque. Uutusan pa nila na wag aprobahan itong asylum visa ni Spokes Harry Roque. Ganito kawalang iya, mga kababayan, itong bangag na administrasyon na ito. Kasi gusto talaga nilang takutin kayo, sindakin kayo para hindi na tayo magsalita. Kasi nga bulusok na ang trust rating ng mga bangag. At ngayon lalo, sabi ko nga talagang kahit saan magpunta si Inday Sara, ay talagang pinapalakpakan siya, hinalikan, niyayakap. Walang ganyan si Bangag. Wala nga gustong yumakap dahil siyempre, si Bangag hindi naman yan makikipagyakap sa inyo. Yung hinayupak na yan, drama-drama lang yan. Hindi siya makikipagyakap sa inyo, mga kababayan. Yan ang katotohanan yan. Diba? So ngayon, excuse me, Gracie, ngagba. O, yeah. So ngayon, mga palangga, ito ngayon ang, ano tawag dito? Ito ngayon ang malupit na talagang kailangan ninyo ay kumilos. Dahil nga talagang sobrang mag-criticize ito si Spokes Harry Roque. Kaya ngayon, mga kababayan, tinatarget na nga tayong lahat. Ngayon, tahimik yung mga, sabi ko nga, ayan natin mga diretso naman sa inodoro yung mga yun eh. Diba? Diretso naman lahat sa inodoro yung mga yan. O ngayon, anong drama ngayon ni Bangag? Excuse me, recently, inuubo na naman ang hitad. Okay. Eto tignan mo to. Eto ang balita nilang bago. Eto pinagyayabang niya. Investment na nakuha mula sa taong 2022 hanggang 2024, nakalikha daw ng 350,000 na trabaho, sabi ni Bangag. Ipinagmayabang, basahin ko lang. Ipinagmalaki, tapos magkokomento tayo dito, ipinagmalaki ni Pangulong Bangag ang magandang takbo sa nakalipas na 2 taon kung ang pag-uusapan ay pagpasok at hindi lamang mga lokal, kundi mga dayuhang pamumuhunan sa bansa. Oh. Ayon sa kay Bangag, lumalabas sa datos daw na mula 2022 hanggang 2024 ay nakapagtala. Oh, baka hanggang tala lang ito, di ba? Ang Pilipinas ng 27 billion US dollars, katumbas ng 4.35 trilyong pisong kabuuan ng pamumuhunan na pumasok sa bansa at
nagpalakas daw sa job creation. Tignan natin yung balita kung ano sinasabi. Saan siya nagkaroon ng 300, saang mga ahensya o sektor ang 350,000 na trabahante. Sabi dito, nagresulta ito sa sinabi ni Bangag sa paglikha ng trabaho na umabot sa 350,000 na trabaho. Nagbunga ito ayon kay Pangulong Bangag na hindi lang daw malakas na economic performance kundi naaabot din ng bansa ang pinakamababang unemployment rate. Sinungaling yan mga kababayan. Napakasinungaling ng Bangag. Hindi nga niya naipaliwanag dyan, mga palangga. Hindi niya naipaliwanag saang ahensya, mga palangga, ang nagkaroon ng 350,000, okay? 350,000 na trabaho. Ilan ang population ng Pilipinas? 120 million Filipinos. 350,000 na trabaho. Saang yun? Saang mga sektor nga? Hindi naman niya pinaliwanag. Baka ito ay what? Papel lang, bunganga lang, di ba? Pero kung titignan mo, mga kababayan, every year may gumagraduate. Every year may mga bagong trabahante na nag-a-apply. So ito 350,000 for 2 years. So lumalabas 100 plus thousand lang, 175 jobs yearly, di ba? Pero ilan ang gumagraduate? Ayon sa ating research, ang mga gumagraduate taon-taon, okay? Na ito ay dapat magkaroon ng trabaho at papasok na ito sa industriya at maghanap sa mga job market every year, 800 to 1 million na aplikante, na mga bagong aplikante, mga bagong graduate. Kaya kung tatanga-tanga ka talaga dito, sa bangag na ito, nagpapaniwala ka, wow, ang galing-galing, mayroon 350,000 jobs for 2 years. Pero hindi mo inisip na ilang milyon ang population ng Pilipinas. Let's say 120 million. Let's say, for example, half of it, 50 million. Diba? Ngayon, ilang porsyento? Kung 800 million to 1 million, according to dito sa ano na to, sa ano na to, report na ito, na may 800 to 1 million na mga bagong graduate na naghahanap ng trabaho, so short pa rin. Imagine mo, 2 years lang yun. 2 years is 350,000 daw ang pinagmalaki niya. Kaya daw gumanda ng ekonomiya, Pero nakalimutan nilang ipaliwanag sa inyo na yung paano yung gumagraduate ng taon-taon. 800 to 1. Sabi mo na lang 800. Sabi mo na lang 500 kada taon. Ang ipinagyabang ng gunggong na bangag, 350,000 jobs daw ang naibigay ng mga investors na pumasok. Pero ang question natin, saan itong mga sektor na ito? Kasi kung 350,000 jobs lang, mga palangga, for 2 years, sabi ko kanina, 175 per year lang. So if you talk about 800 to 1 million ang graduate o yung mga returning, yung ibang OFW na umuwi o yung mga nagpahinga, walang trabaho o nagkasakit, mag-apply ulit sila ng trabaho. So, ibig sabihin, sad-sad pa rin sa kahirapan ang Pilipino na walang trabaho. Kasi kung 800 o kahit 500 na nga lang, ang kailangan ng trabaho, 175 lang na ibigay mo. Ibig sabihin, bangag ang gobyerno mo. Diba? Bangag at wala sa tamang kaisipan kasi nga hindi niya nga maipaliwanag, hindi man lang nilagay nila sa report doon kung saan ito mga sektor na ito, sa anong industriya, sa showbiz ba ito? Ito ba ay sa mga kantong nagsisinghot? Ito ba yung mga nag-transact sa mga kanto-kanto ng mga murang pulburod na ngayon o mga shab-shab? Yun ba? Wala siyang ipinakita doon, mga palangga. Kaya naungusan na tayo ng Vietnam, ng Thailand, di ba? Ang atin ay palubog tayo ng palubog, mga palangga, dahil dito sa bangag na Marcos ninyo na kidnapper, smuggler, lahat na. Underemployment pa rin ang Pilipinas dahil nga dito sa kasinungalingan nitong bangag na administrasyon na ito. Diba? Yung nagpadagdag ng oras sa trabaho, sabi ni Angels in Heaven. Ayun na nga. Kaya sabi ko, kasama ba yun sa sektor na yun? Angels?
Kasama ba sa sektor na nabigyan daw ng trabaho na 350,000 na nabigay ng trabaho, ito mga investors o investment na ito? Baka kasama doon yung mga sumisinghot. Kaya nga tinatanong natin, anong industriya? Anong sektor? Construction ba? Teaching job ba? Nasa healthcare ba? Engineering ba? Or street dealer? Pulburon dealer? Baka yun ang nabigay niyong trabaho. Right? Okay. Ngayon, mga kapabalangga, ang daming walang work kahit nakagraduate na, sabi ni Tintin Reyes. Kumusta kayo dyan, mga kababayan? May trabaho pa kayo? Galos-los na si LBM. Anong 350,000 na wala man lang trabaho tungkol sa infrastructure at wala sa kalingkingan ni tatay? Exactly. Thank you for sa pag-comment mo. Kasi mga kababayan, ang sabi niya dito, sa report nila, 350, ilang magkano yung investment na pumasok daw? 27 billion US dollars. The question is, nasaan ang tangible result? O industriya ng pulburon, sabi ni G. De La Fuente. Kung meron 27 billion US dollar na pumasok na investor o investment di ba? Sa Pilipinas, bakit wala tayong makitang infrastruktura? Bakit wala? May mga ipinatayo bang mga bago? Wala eh. Ano ang mga pinapatayo nila? Mga pulburon laboratory, smuggling. May naipatayo ba mga cold storage sa ating mga magsasaka? Inis na inis pa nga ang mga magsasaka hanggang ngayon. Kung totoong may 27 billion, baka ito ay papel-papel lang. Napakadali, di ba? Mahilig sila sa ganyan. O, kunyari, si mga ganito, ganyan-ganyan. Saan ang 350,000 na mga trabahante at nasaan ang 27 billion US dollar na sinasabi dito, mga kababayan? Wala. Wala silang maipakita. Pero ang pinagkakabalahan na, ito, bago. Pamahalaan, dapat nang pumasok para labanan ang fake news. Wala silang pinagkabalahan, kundi ang i-weaponize. Okay? Itong mga kaletsyang, mga fake news, lagi nang sinasabi. Itinuturing ng pamahalaan na isang banta sa pambansang seguridad ang paglaganap ng fake news, disinformation, misinformation, at malinformation, partikular na sa social media. Tingnan nyo to ha. May 2 to ha. Ito pinagkakabalahan nila. So itinuturing daw ng pamahalaan, okay, na banta sa seguridad. Kasi banta ako dahil tayo ay nag-i-expose ng smuggling ni Lisa Tanas, ng kidnapping ni Lisa Tanas at Tibangag. Smuggling, kidnapping, pagnanakaw, bribery, panggigipit. Kaya para sa kanila, ang pag-voice out natin ay banta sa seguridad. Pero ang totoo, sila ang banta sa seguridad ng mga Pilipino. Dahil sinungaling, 350,000 daw. Akala niya success na o achievement na ang sinasabi niyang 350,000 for 2 years. Di ba? Pero walang maipaliwanag saan. Asan yung listahan ng 350,000 na worker? Napakadali lang yan. Wala silang maipakita. Kasi ito ay puro kasinungalingan. O sabi dito ng Presidential Communication Office na si Ruiz nga, yan, di ba? Nakalimutan na natin, may issue pa yan. Meron ng conflict of interest na nakakuha ng pera ang kanyang kumpanya dito sa gobyerno. O ngayon, ano sabi dito? Sa kanyang pagdalo sa forum ng War Against Fake News, gayon din ang formal na paglunsad ng Joint Anti-Fake News Action Committee. O meron pa silang mga committee dyan sa Camp Crame ngayon. O ayon sa kalihim, okay, sabi dito nakakabahala ang pagkalat ng fake news lalo't at ilang tao at kumpanya lamang ang nakikinabang dahil sa walang regulasyon na sumasaklaw dito. So talagang tinututukan itong mga ang social media. Kung meron man nagpapakalat ng fake news, ay sila. At sila ang nagbabayad ng mga firm para magpakalat ng fake news. Diyan lang, pumunta ka lang sa Facebook page ni Lisa Tanas, pumunta ka sa Facebook page ni Bangag, nagkalat ang kanilang mga trolls. Kaya sila ang tunay na may troll farm. Diba? Anong sabi dito? Puspusan na ang ginagawa nilang paglaban ng pamahalaan sa fake news kasama ang paglikha ng operational framework na siyang tututok sa pag-shutdown ng fake news media. Tignan mo, may operational framework pa sila na tututukan ang pag-shutdown sa atin. Ganito ka desperado.
Ganito ka, demonyo ang gobyernong ito. Imbis na magtayo ng mga infrastruktura para sa mga walang trabaho, livelihood program, nagtayo pa ng what? Nagtayo pa sila ng mga, ano tawag dito? Operational framework para daw tumutok, para i-shutdown lang yung ating mga page. Ginagamit lang nila yung salitang fake news, pero sila ang tunay na fake news dahil si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus. Siya ang tunay na addictus benedictus na kahit na ano pagsisinungaling nila, kitang-kita ninyo na sumisingot yan at pinanindihan ko na authenticated yung pulboronic ang pag-a-addict ni Marcos Jr. at hinahamon ko yung buwaka ng inang yan. Kung yan ay defamatory, file a case in California. For the record, mga kababayan, hanggang ngayon, wala pa pong pinafile na case si Marcos Jr. laban sa akin dito sa California patungkol dyan sa pulburon na yan. Ang kaya na nilang i-file dyan sa Pilipinas, yung kanilang mga fabricated crime, fabricated address, kasi hawak nila ang gobyerno. Pero takot si Marcos Jr. na mag-file dito ng case laban sa akin kasi magbabakbakan kami sa Korte ng Amerika. At isasampal ko pa, palunok ko sa kanya yung authentication na yan na siya ay addictus benedictus. So dahil dito sa mga ulat natin sa ating mga expose, ngayon ayon sa PCO ay pag-usap daw sila sa Facebook o sa Meta at ang DICT para harangan nila or shutdown nila ang mga Facebook page ninyo. Kita ninyo? Pinagkaabalahan nila para patigilin tayo dito. Sila ang nagpapakalat ng fake news. Lahat tayo, only the Duterte supporters or Duterte bloggers or mga supporter para sa katotohanan. Yes. Alright. Ito, tignan mo ito. Padala ni Lisa Tanas. Itong blank space of life. Ayan. Okay. Tanga, ikaw ang duwag. Okay? Yung amo mong duwag, kaya shoot kita sa inodoro katulad ng amo mo. Ayan. Sinyot na natin. Mga katulad niyan, na mga Facebook yan, ay binabayaran ng gobyerno ng pera ninyo. Binabayaran ng pera ng bayan para magpakalat ng kasinungalingan. Ganyan ka walang hiya, mga kababayan. Kaya sila ngayon, puro ang laman, hindi nyo ba napapansin? Laman na lang. Maggawa ng mga ano na yan, mga task, mga task force na ganyan para sa fake news. So ito, another, ayan, Joint Anti-Fake News Committee. Ito pala, May 2. Nasaan sila nito? Okay. Pakita nga natin to. Ano ba to? Hindi. Ibang, to? Forum Contra Fake News. Formal lang inilunsad ng Philippine National Police ang Joint Anti-Fake News Action Committee or JAFNAC sa Campo Crame. Sila nga nag-fake news nung sinabi ni Bangag na wala daw armas ang mga pulis na pumasok doon sa compound ng KOJC. Sila ang fake news na sinasabi nilang hindi nila kinidnap si Pangulong Duterte. Pinakidnap nila harap-harapan. Sila ang fake news. Sila ang fake news sa lahat na ako ay dito ay nag-expose ng kidnapping ni Teddy Boy Locsin Jr. Yung putang ina niya, pati ang asawa niya, hindi pa kayo tumigil sa paghingang, mga yawa kayo. Yan kidnapping yan. Kung matapang yan si Teddy Boy Locsin Jr., kumaso yan. Tasuhan niya si distressed mother, pareho sila na sa Europa. Pinakidnap nila yung dalawang bata. Kaya may pa joint fake news committee eklabus pa sila. Hindi pa sila nakontento diyan sa HUAD committee nila sa paggigipit sa mga vloggers. Ngayon may mga joint anti-fake news sila. Imbis na hulihin nila ang mga nagpupulburon, paano nga naman huhulihin ni Marbil ng NPA, ng PNP? Dahil okay lang magsinghot kasi pandagdag oras sa trabaho ng mga pulis. Only in Bangag administration na walang task force para hulihin ang mga pulis na tiwali na sumisingot sa loob ng hanay nila, sa halip pinapayagan ng PNP na sila ay magdurog kasi para madagdagan, para gising sila, dilat ang mga mata nila sa gabi o sa kanilang trabaho. Pero ang mga katulad natin na nagbibigay ng sentimiento, nagbibigay ng mga expose dito, ay gusto nilang patahimikin. Pero hindi magwawagi ang mga buwaka ng inang yan, mga kababayan. Ayan. Ano pa dito, mga nakasulat dito? Ayun, so far, yun ang mga tinututukan nila. Yun yung mga headline ngayon. Alright?
Yun ang mga headline dito patungkol sa fake news, patahimikin tayo, kakasuhan, ganyan-ganyan. O, ano pa yung mga kadyutahan dito? O, yung mga paggigipit, paggigipit nila sa kay Bilyar. Pero kung ako naman, kung talagang mayroon na ginawa yan si Bilyar, yung kanilang kumpanya, dapat lang managot. Pero the question is, ano ang motivation ng Bangag administration? Kasi nga, sumuporta ang mga Bilyar kay Sara or hindi sumuporta, nag-ask ng support. Kaya ngayon, lahat ng bumaliktad or lahat ng magdikit-dikit kay Inday Sara ay kasuhan. Sinabi ko na yan sa inyo, 2023 pa. Ang mga kumpanya, di ba, na hindi umaayon sa mga bangag, ay tatamnan ng kaso, sisilipin ng kanilang mga taxes and everything, dadagdagan, yung buwis nila, basta lahat na lang ay lahat nila ay tatargetin. Katulad dito, Ombudsman Martires slams Gwen Garcia's defiance. 6 apology over political. Ayan, ayaw bumaba ni Wakwak Gwen dahil sinuportahan ni Bangag. Okay? Ano sabi dito sa balitang ito? Ombudsman Samuel Martires said it comes as no surprise that Cebu Wakwak Garcia is refusing to heed the preventive suspension order over her issuance of a quarry permit as she had previously defied the rule of law in another case. Diba? Siya na ang gumawa ng anomalya, siya pa ang magdamamatigas na hindi siya bababa. Kasi nga binabakapan ni Bangag. Ang sabi ni Bangag, ito daw ay sundin ang rule of law. Hindi ba sinusunod na nga ang rule of law? Palibhasa, kaalyado nila, kaya ayaw ni Bangag na sumunod si Wakwak Garcia sa utos ng ombudsman na bumaba siya sa pwesto niya dahil suspindido siya dahil sa pagbigay niya ng maanumalya o illegal na quarry permit. Nakita niyo mga kababayan? My God. I hate drugs, sabi ni Pangulong Duterte. Kailan kayo kikilos? Sabi ni Arminio Texon, the US would be very happy if they could create 150,000 jobs a month. Bangag is a fake news. Kaya nga, palangga. Alright? Uy, ngayon sa Amerika may pinapropose si Lolo Trump na ang 100,000 US dollar earner. Okay? Na pwede mag-exempt sa sa tawag dito, sa tax. Sana, 'di ba? Para naman makatipid naman tayo, no? So I hope, maganda sana ma-approve na 'yan at maayos na 'yan at nang hindi na tayo hindi na tayo magbayad ng tax para naman may extra tayong pangkape. Hi, Charlos, good evening. At si Jen Gisla, hello from Iceland. Thank you, palangga. Tomorrow ay sa Sunday, may event may event ang sa Vallejo, California. Mayroon diyan event para kay Pangulong Duterte, Bring PRRD Home at ang kampanya na rin para sa ating Duterte 10. Alright? Sinong naligaw? May naligaw ba dito, palangga? May naligaw. Hayaan mo. Sabi ni Lydia, okay, sabi ni Ma'am Lydia Tagangin, okay, Marley, I think tama ka kaya tinitira si Villar kasi kumakampi kay VP Sara, pero huwag kalimutan Senate ko na si Cynthia Villar na maugong napapalit. Yes, you're right. Mga uto-uto, ultimong anak ni Bangag ay adik. Sabi ni Angel 7, Ms. Mar, totoo ba yung kumakalat na isa ang Pilipinas na no visa na sa US? Hindi palangga. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Fake news yan. Baka si Bangag nagpakalat niyan. O katulad nito ni Obet Jeronimo, sabi niya, Maharlika, ang ganda-ganda mo talaga. Thank you naman, Obet. Si Lisa Panas ay makyaw ang pukelya. Kidnapper pa. Yes. Thank you, Obet. Ayan. Thank you sa pagsabi mo sa akin. Maganda. Dahil dyan, ayan. Ngayon, mga palangga, tignan natin ito swapang sa kapangyarihan. Uwi na po ba si Tatay Dig, sabi ni Ngaubu? Tignan natin.
I hope nga, di ba? Kanina pinag-usapan natin na sana nga mabasura na yung kaso kasi wala na nga jurisdiction. Balikan mo lang yung first part ng ating vlog. Let's look forward. Ako, nararamdaman ko na malapit na umuwi ang Pangulong Duterte. Basta magaling lang, di ba? Magaling lang magaling lang sa argumento o makipagbakbakan ng kanyang mga lawyer. Kasi sinasabi ni Harry to eh. Bago pa yan sila nag-file na yan, sinasabi ni Harry, nung nasa dahig pa nga ako, ano ba yan? Mahalika, bakit di pa nagpa-file? O, di ba? Dapat ko ako niyan, sabi ni Harry, magpa-file na, di ba? Pero ngayon, thank God naman at nag-file na nga itong mga abogado ni Pangulong Duterte. Dapat nga siguro kung noon pa nag-file yan, baka nakauwi na yung Pangulo. Right? Duterte 10. Okay? Never again kay Marcos. Huwag na po kayo magtiwala kay Amy Marcos. Hindi yan totoo yung sinasabi ni Inday na pinya ka matapang. Hindi siya matapang. Baka alam mo si Inday, etos na yan, manang-man sa tatay niya. Di ba? Hindi matapang si Amy, tsaka hindi siya ang unang nag-expose ng kawalang hiyaan ng kanyang kapatid at kanyang sister-in-law. Kung matapang si Amy Marcos, si Mangga ay pinangalanan niya na si Lisa Tanas na kidnapper at ang kanyang kapatid. Pero yaan, yung 350 tons na tonelada na ginto sa Hong Kong, okay, na iniimbestigahan ngayon, at ang ginto ni Rogelio Rojas, silang magkakapatid ay nakikinabang, pati mga anak, pati mga kapu-apuhan nila, kaya nilang laruin ang batas. Kahit nga ang batas sa Amerika, di ba? Oh, kanina binanggit natin na mayroong kinaharap na contempt of court damages. Si Bangag, 350, round off natin, $354 million. Pero nabapaglaruan nila, nabibitin-bitin nila, apila dito, apila ganyan. Ganito po sila maro pagdating sa panggagancho. So dapat talaga, kung meron kayong kulam dyan, tapusin nyo na lahat ang mga bangag at nang hindi na sila makapamirwisyo o makapamuksa ng Pilipino. Dapat wala na kayong iboboto sa mga Marcos, lalo na si Amy Marcos. Never again. Hindi yan totoo, mga pinapakita niya dahil kung totoo, matapang siya. Punyeta, hindi nga lang niya push yung kanyang pinsan at ang kapatid niya, ang pinsan niya para makasuhan sa ombudsman at ang kapatid niya para ma-impeach. Drama-rama lang yan, pakitang gilas. Si Maharlika ang unang nag-expose about the plan eliminate the enemies. Si Maharlika 2022 pa lang ang nag-expose ng smuggling ng kanyang pamilya. Si Amy Marcos puro lang, hay nako, never again sa mga Marcos, sa mga bangag. Tapusin nyo na yung kanilang mga karir diyan sa mundo ng politika. Wag na kayong magpapauto, mga kababayan, dahil kung kayo ay boboto sa mga Marcos, tangay na, paulit-ulit na lang tayo. Kung ano man ang laro ni Inday, okay, na habol-habulan, pinya-pinyahan, I respect that, but you have to read between the lines. Huwag niyong kalimutan na pinromote ni Inday. Sabi ng tatay niya, black voting. Okay? Ganon talaga ang politiko, ang politika. Kailangan magaling ka maglaro, parang si Pangulong Duterte, di ba? But you have to be smart. Never again, no kay Marcos, no kay Amy. Hindi yan totoo na siya ay matapang magaling. Dahil kung matapang siya at magaling para sa Pilipino, mga kababayan, matagal na wala si Bangag at si Inday na presidente. Kaso lang, naggagaling-galingan, nagbibida-bidahan for election purposes. Excuse me. Diba? O, ngayon, ang mga ayuda sa DSWD, ang mga bigas na mga kajotahan na 20 pesos ngayon, pinigil na naman nila. Pamimigay lang daw nila during election. Then after that, wala na. So malinaw na ang 20 pesos na bukbukin na bigas for election purposes lang. Ito ay bayad suhol. Kung magpapaniwala kayo, kawawa talaga ang Pilipinas. So pakinggan natin si PRRD. Ako, this time, I have to listen to PRRD.